Paano ko na-meet ang 60,000 minutes viewed kay Meta kahit meron lang akong 5,000 followers? Hey aunties! In today's video, nais ko po i-share sa inyo kung paano ko po na-meet ang 60,000 minutes viewed with only 5,000 followers dito kay Meta. So, ganito po ang timeline ko. Bali, nag-turn on pala ako ng professional mode last March 2023. But since pag-turn on ko, hindi ko pa siya binigyan ng parang serious attention nung March until April. Tapos nung May, medyo serious na ako ng konti nung May kasi meron ako mga random quality Reels videos na na-uploaded na nung May Tapos here comes nung June, I was driven na I need to meet this 60,000 requirements kay Meta. Kaya, doon yung nagsimula ang Bukid is Life series na Reels video ko. I hope you're able to check on those videos po. Salamat po. So, simula nung Bukid is Life series, talagang I made it a point na quality content talaga ang i-upload ko. So, although hindi naman siya consistent, meron akong mga uploaded videos na, kumbaga, basta't meron lang ako ma-upload na Reels video for that day, so okay na yon. So, di ba sabi ng mga ibang content creators, yung mga big time content creators nga, sabi nga nila, advice nga nila na at least makapag-upload kayo ng 1 to 2 Reels. Ayun po. So, minsan, kasi meron tayong mga challenges, di ba? Sa araw-araw natin. Sa work, sa personal lives. Kumbaga, ma-miss natin ang mag-upload ng video. So, number 1, kapag wala akong ma-upload na video for that day, bali ang ginawa ko is nag-reshare na lang ako ng mga old reel videos ko. Kahit isa, dalawa, tatlo for that day. Dapat alternate siya. So ito pang gagawin niyo. So, kapag wala kayong maisip na content or wala kayong oras na edit ng videos, so ang gagawin mo lang is yung mga old reels video mo na pumatok, i-reshare mo lang yun. So ang gagawin mo, so pwede yan. So pag halimbawa alas 8 ng umaga or kahit 12 noon ka magsimula ng mag-reshare ng reels mo. So isang reshare ng 12 o'clock PM. Tapos kasunod nun, wag yung sunod-sunod ha. Dapat i-alternate mo lang siya. So, halimbawa, pwede ng 12 o'clock PM. Tapos, the next naman, hours, kahit 4 o'clock PM. Or depende, kahit 2 hours and interval po. Pwede naman yun 2 hours interval. Pero mas mabuti yung parang prolong na hours. So, 12 o'clock PM. Kasunod nun is 4 o'clock PM. So, ganun yun. Kasi mga reshared reels yun Tapos, pwede yung kasunod ng sa gabi, 7 o'clock PM. So, ganun po. So, ganun ang ginagawa ko. Kahit, minsan nga, hindi naman tatlo ang reshared Reels video ko for that day. Kung halimbawa, busy ako, wala akong ma-create content or wala akong ma-edit na videos. Kahit, one shared Reels video for the day, okay na yan Minsan nga, wala na akong reshared Wala talaga akong mga uploads for that day or wala akong update for that day. So, minsan, ang ginagawa ko is, nag-create ako ng parang, or nag-update, basta anything lang na mag-update kayo doon sa wall ninyo, through text, or pwede mag-create ka ng Canva image, or Canva mga captions, through Canva app, pwede yon. So, ganun ang mga ginagawa ko minsan Or, nag-share ako ng mga quotes, ayun po. So, yun yung number 1. So, number 2, ang ginawa ko, so, once ma-upload ko na yung videos or real videos ko is, I make it a point na i-share ko po yun siya sa mga groups. So, ito po number 2. Number 2 advice ko po sa inyo is mag-join kayo ng mga iba't ibang groups. Meaning, yung mga groups na related to Reels videos or anything related to Facebook, Reels, sharing, promotional groups, yung mga ganun lang mga i-join ninyo. So, every time you upload a new Reels videos, make it a point na i-share mo yun sa mga groups na na-join mo. So, ayan po. Nakakatulong po kasi yun sa akin So, meron ka makukuha na mga views minutes views doon sa mga groups sa akin kasi, wala akong team na sinalihan. Groups lang. Kapag dumaan yan kasi sa mga timeline nila, kahit glance ng 1 minute view, tapos ilang mga members yun sa groups. For example, meron siya mga 1,000 members dun sa group.
kahit hindi naman 100% na dumaan sa timeline nila, kahit 10% doon sa members ng groups, nakakatulong din yun sa inyo. So that is my number 2 advice, na mag-join kayo ng mga groups. Number 3, quality content. Quality content meaning mag-isip ka talaga ng content kung paano. Kung meron ka mga save videos po sa phone ninyo, so gawin mo yung parang i-recycle mo siya. Pwede mo siya i-add mo lang yung mga old videos mo, tapos maggawa ka ng mga bullets, mga listicles. For example, 12 ways to get over a cheating husband. Yun po sana yung mga listicles, klase na content. Ganun po ang ginawa ko minsan. Though alam naman natin na hindi madali mag-edit ng videos. For me, oh my God, it will take much of my time. Hindi siya 1 oras, 2 oras, 3 oras. Minsan nga the whole day yung yung from conceptualization up to pag-gather ng mga old videos ko, tapos gumawa ng script, tapos up to editing na. Sa editing naman, medyo it takes time pa rin kasi meron ka mga inserts, meron ka din mga lots of cuts, di ba? Alam mo yun, di ba? Aware din kayo niyan, di ba? Ganun din po. So, ganun po. So, it's a process po ang pag-edit ng videos, kahit Reels videos, how much more sa mga long-form videos. Ganun po. Tapos, pang-apat na ginawa ko, dahil napansin ko na medyo malapit na ako sa 60,000, nagsimula ako nung 50,000 minutes viewed na ako Sabi ko, kasi medyo nag-struggle na ako, dapat ma-comply mo yan siya within 60 days. So, kapag lapse ka ng 60 days, magsa-struggle ka na. Kasi, halimbawa, June 1 to July 30, so ganun po dapat ang period, within June 1 to July 30. Yung 60 days. So, kapag lapse ka, so, mga August 1 na, so, dapat i-beat mo yung sa June 1. For example, si June 1, meron kang na-earn na 1,000 minutes viewed noong June 1. Nung August 1 is meron ka lang 500 minutes viewed. So, yung 1,000, then 500. So, instead, mag-accumulate siya yung 500 madagdagan yun siya as your minutes viewed, mababawasan siya. Kasi, nung June 1 is 1,000 minutes viewed ka, 500 lang yun. So, mababawasan ka ng 500. So, instead na magdagdag is parang walang dumagdag sa inyo nung August 1. So, iyon po. So, it's a kind of a struggle po kapag nag-lapse na po kayo ng 60 days po. So, ganun po siya ang nangyari. So, until June 2, nung June 2, meron kang 200 minutes view nung June 2. Here comes August 2, meron kang 1,000 minutes viewed. So, ang madagdagan sa inyo is 800 minutes viewed lang. So, instead na aware ka na meron kang 1,000 minutes viewed na yun dapat So, ang madagdag lang ng minutes viewed, pag mag-check kayo ng professional mode, nun 800 lang yung madagdaga. Until ganun po siya So, inconsistent po. So, nung nung previous 2 months is nung June 3, meron kang 2,000 minutes viewed. And here comes August 3. Lang po, 200 minutes viewed lang. Instead na magdagdan, grabe ng mag-decrease yung minutes viewed ninyo. So, magbawas na siya ng 1,800 minutes viewed kasi nga 2,000 yung previous noong June 3 mo Noong August 3 ninyo po is, 200 minutes viewed lang. So, magbabawas yan magbabawas yan. So, nagbabawasan ng 1,800 until such, kung hindi mo siya binigyan ng attention talaga, or minsan kasi, meron kasing days na hindi tayo hindi tayo motivated to work, or hindi tayo motivated na gumawa ng videos kahit nga mag-reshare ng post Dumaan nga ako sa point na parang pagod na ako parang napapagod na ako kasi parang you're beating your previous 2 months Talagang sabi ko, parang nahihirapan ako nito. Parang nag-struggle ako, na-compromise na yung regular job ko, yung trabaho ko. So ganun po. So
maraming na compromise ko. So ayun po. So I was kind of parang down na down. So ang ginawa ko nung approaching September na tumungtong na ako ng 50,000. Talagang sabi ng mga ibang content creators is dapat meron din ka ring live, magla-live ka rin po. So ayun po. So china-challenge ko ang self kahit na mahiyain ako, kahit sabi ko hindi ako marunong ganyan, nahihiya akong mag-host ng live. So ayun po, talagang paano yun sa Tagalog, talagang kinakapalan ko yung mukha ko na mag-live kahit walang nanood, until such na meron na akong na-engage na friends, na mga regular pumapasok sa live session kahit less than 5. Okay na yun sa akin kasi it helped a lot kasi after nun sa live, just anticipate lang na meron pa rin mga views na mag-gather mo kasi may mga iba na dumaan sa feed niya is baka magka-interest siya doon sa live videos mo, dagdag din yon sa ninyo. So it helped a lot doon sa live, it helped a lot. So nagla-live ako ng 3 weeks. 3 weeks talaga ako nagla-live. So, except lang ng Sundays. Alright, so yun po ang mga experience ko, yung mga struggle ko prior meeting the requirements of 60,000 minutes viewed dito po kay Meta. Kahit meron lang akong 5,000 plus followers dati. So, as of this recording, meron na po tayong 6,500 followers din po. Sana all, dumami pa tayo. I'm happy sharing this experiences po. And sana po nakatulong po sa inyo ang video ko na ito. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Tama po ang sinabi nila. Consistency lang po. Consistent lang po kayong mag-upload ng videos, real videos. Sabi nga nila, kahit isa lang na reels video for the day, okay lang yun. Lalo na't magti-trending yun, madali lang po talaga. Alright, thank you so much for watching this video. Hopefully, you can share this video po para po ma-reach po ito po sa iba na who are still struggling po in meeting the 60,000 minutes requirement po. So, hindi naman siya kailangan na dapat marami kang followers. As long as you've created or uploaded a good and quality content is okay na yun, diba? So, pwede na yun from the time then on, kapag na-meet mo na yung requirements, inyos pa rin yung struggle mo, dapat followers mo na din yun ang i-workout mo din po. Katulad ko, nahirapan pa rin ako. So, as of this recording, meron pa akong 6,500 followers. So, dati, nung na-meet ko yung 60,000 is, meron lang akong 5,000 plus followers. Okay, thank you so much po. Thank you so much for watching, and please, help me share this video to your peers or sa ating mga kapwa digital creators po. Thank you so much. God bless everyone. Stay safe.